po. Correct. Ay magpasa po tayo ng recorded teaching. Pero hindi po tayo nagmamadali kasi bago nga po sa inyo ang katuruan, kailangan po na meron po tayong konting backtracking para ma-ensure po natin na tayo po talaga ay nakakakilala o naunawaan natin ang pagtuturo. Ngayon, magtatanong po ako, kasi simple lang naman po ang ating mga ibinahagi, ngunit hindi nyo pa, ngayon nyo lang nalaman. Karamihan sa atin, ngayon lang nalaman o yung iba nalaman naman nila dati pa. Pero something is always, kasi 2 beses ko pa tinuro ang Holy Spirit. So, sa una, yung mga nag-attend ng unang pagtuturo, actually maraming nadagdag at saka maaring hindi nyo na-capture lahat. Ganun talaga yun. So, anybody could tell me, what personality of the Holy Spirit na nagsisink in sa iyo? That speaks to you, the personality of the Holy Spirit. Okay? So, if you want to speak, just raise a hand. Okay? Para ma-mute po ang lahat para po ay marinig po natin yung magsasalita. Amen. Wow. 48 students po tonight. But anyhow, kahit na 48 students, tayo po ay pagpatuloy sa ating pag-aaral. Kahit isang estudyante na lang, wala po akong problema doon. Anyhow, sino bang gustong magbahagi sa isang personalidad ng Holy Spirit na tunay na nagrema sa kanya, na masabi niya, wow, ang Holy Spirit, ganito pala siya. Kasi hindi mo man mag-gets lahat o hindi man mag-sink in lahat ang kanyang personality. There's always one thing that would lead you to truly believe in Him, to accept Him. Okay, anybody? Ayan marami kayo dyan sa Abu Dhabi. Ayan, si Jam Jam. Yes, di ba? Teenager ang nauna. Youth! Grabe kayo. Youth ang nauna. Sige, Jam. Representative namin, Pastora. Ay, hindi pwede. Individual. Yes, Jam. Yung wisdom po ng Holy Spirit, it speaks the mystery of God and God's plans for us po. And we can only attain yung spirit and the power of God through the Holy Spirit po. That's what stuck to me. Wow, okay. He speaks the mysteries of God. And ano yun? Ang dami Dami. He speaks the mysteries of God and the power of God can only be attained through the Holy Spirit po. Yes, the power of God can only be attained through the Holy Spirit. Amen, amen. Praise God. Wow, ganda. Totoo po yun, no? Because He is actually the power behind the resurrection of Jesus and the healing of Jesus. Okay, yung iba naman. Thank you. Ay, meron pa Jam? Ayun lang. Okay. Yung iba naman, yung mga not so bagets. Ay, grabe. Matatalo kayo sa isang youth, buti pa yung youth nakinig. Ang ibig sabihin, pag hindi kayo sumagot, ay. Hindi ko alam kung nakikinig ka lang o basta nakinig ka lang. Ayan. Tell me. Pastora, Holy Spirit will not use dirty vessels po. Ano daw? Sino? The Holy Spirit? Pastora, Holy Spirit will not use yung dirty vessels po. Ayan, the Holy Spirit So we will need not to be use. cleansed from our sins. Yes, so you need to be Kasagot cleansed. din daw po si Brian. Wow, Brian. Yes, Brian, anong nag-stick sa'yo? Sa akin po, Pastora, yung Holy Spirit intercedes. Wow. Kasi ang ganda nung sinabi na even during in our time of weaknesses, na yung
pag may mga difficulties tayong pinagdaraanan and hindi natin alam kung paano tayo magpa-pray ng maayos, alam ng Holy Spirit kung ano yung pangangailangan natin, and He is the one na nag-i-intercedes para sa atin during in our yun na, yung kahinaan natin, yung mga difficult times natin. And He's parang binibigyan niya tayo ng strength, or na-encourage tayo na to continue lang dahil andyan siya, nag-i-intercede siya para sa atin. So yun Amen. po, Holy Spirit intercedes. Amen. Thank you, thank you. Yan. Oh, sino pa? Wow, pinakyaw na ba ng Abu Dhabi? Si Abu Dhabi lang ba nakikinig sa atin dito? Nasaan naman yung taga Pilipinas? Yes, sino yan? Sino po? Raise your hand para ano ko kayo, ma-identify ko kayo. Apa. Pastora. Jaylee. Teka. Jaylee nag-raise ang Wilma, raise your hand. Jaylee? And good morning po sa lahat. Good morning po, Pastor Tess. Yes. Isang personality po na nagrema sa akin is yung pagka-discerning ni Holy Spirit. Nasabi na po ba sa ng L2N? Di pa? Hindi pa. Interceding yun sa kanila. Okay. Discerning. Kasi po, habang tumatagal po kasi, the more na pinag-aaralan natin or tinuturo nyo po ang word ni God, the more po na nalalaman natin din sa puso natin kung ano yung pakiramdam ng ibang tao. Yung, kung ano yung nasa sa loob ng puso nila, kung na-encounter natin sila, kung totoo sa puso nila yung lumalabas sa bibig. Ganon din naman po tayo. Para sa personal natin. Lumalabas na rin po sa atin yung pagiging holy habang ina-apply po natin yung word ni God. Yun lang po, Pastor. Salamat po. Salamat. Pantayan mo baka mamaya mag-call. Okay. Ayan. Thank you, thank you. Yes. Wow. Discernment. That's ang ganda ng gift na yan, ang discernment. Okay, Estrella Galan Olarte. Mag-raise ng hand. Estrella Galan Olarte. Holy Spirit, He always reminds me to worship Him. Even I'm outside, He always, I heard His voice that worship me, worship me. So even I'm inside the train, I'm singing. Okay. So I know that the Holy Spirit, He wants to worship Him always. That's why even I'm walking, even I'm inside the train, I'm worshiping Him. And one day while I'm inside the train, together with one of my brother in Christ, I'm singing. Then the one old lady beside me, he's looking at me. So when she's looking at me while I'm worshiping the Holy Spirit, I stop because I feel ashamed with her. But when we are already outside the train and we are already at the road, I still singing loud. So my brother in Christ, the brother in Christ is he's always looking only with me. Huh? That's why. And he always remind me, oh, don't do this like that. That one is not nice. Always remind me. Okay. So the Holy Spirit. He speak to me always. So sometimes nagbago-bago yung okay, di bale. It's okay, it's okay. Yes. Nasa mahi o minsan mashi, okay. He lang talaga si Holy Spirit. Okay, He lang talaga. Praise God. Kaya ako yung always sometimes iba yung pakiramdam ko eh. Okay. Dahil because
he always remind me, don't Yeah. do this, do that. Don't do this, don't do that, like that. Okay. So the So, Holy Spirit as a reminder, no? yeah. Okay, thank you. Yes. Kanina pa rin si Tonet gusto magsalita eh. Nahihiya lang. Tonet, nasaan ka? Ton. Ako. Yeah. Okay. Actually, gitype na ako kay baka hindi ako tawagin. Oh, Okay. Hindi ko na siya i-send. Okay. Sa akong notes, nagmarka talaga siya sa akin na when we do not believe the sacrifice of Jesus Christ, insulto yun sa kanya. mm, And then, he grieves when we do evil ways. So, sipyat ka every day, grieve pala siya. Bitterness mo, anger mo, mm, may wrath ka, evil speaking. mm. Yun, nagigrieve siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Dahan. Ah, Amen. wow. Okay. Nice. That you know that he is being grieved, so don't grieve him. Okay. Before anyone else, Wilma. Yes, Wilma. You were saying something. Magandang gabi po, Pastor Ateso. Holy Spirit po is, siya po yung nagbibigay ng wisdom and understanding. Kahit na po may mga pagkakasala, kung babalik po sa Panginoon, siya po ay magpapatawad and ibibigay niya po yung mga bagay na hindi ko maintindihan. Yun po. Okay. Praise God. Sino pa? Meron pa dito, sino si Lou? Sabi dito, Lou's phone. Without the Holy Spirit, our prayers turns to curses. And if we speak against the Holy Spirit, we will not be forgiven. Can you explain this, Lou? Pastora, pamangkin ko po yan sa Australia. May baby po, Pastora, hindi kaya nag-comment. Sabi ko, mag-comment ka na lang. Gusto niya pong sumagot. Sabi ko siya, i-comment mo na lang. I see. Okay. Gawin na sa'yo po. Sorry po. All right. Okay, siguro, dagdagan mo na lang, no? To explain your point. Okay. Maricel Villoria, napat. The Holy Spirit speaks. Acts of the Holy Spirit. Okay. That's what stick to you. He speaks. So, kailangan makinig ka. Sino pa? Concha Gonzaga. The Holy Spirit teaches and guides din po. Amen. Okay. He remember, Richard, personal treatment. Anong personal treatment ang naalala mo, Chard? Asan na si Chard? Andito, Pastora. Oh. Nasagot na daw ni Tonet. It's all about grieving. Okay. Holy Spirit po. In the grieving, no? In the grieving, Yes, in the personal treatment. Okay. Thank you. At meron pa si Jam. Jam would like to say something? The Holy Spirit knows all things. It's omniscient po, and it doesn't use your own knowledge, and it gives us the mind of Christ po. Wow, praise God. Bala, ang ganda-ganda ng nalalaman ni Jam. No? And this is a youth. What happened to the not so youth? Hallelujah. The Holy Spirit is shepherd of God. Nasabi ba natin yan? Let's go stick on our teaching. Wala akong sinabing ganon. No? Wala akong sinabing ganon. So, kailangan doon tayo sa ating teaching. Kasi meron tayong, para malaman ko nga, mag-gauge ko na kayo nga talaga ay nare-retain sa inyo ang teaching. Why? Because the next topic, kailangan yung knowledge that you know. Hindi ka lang nakinig, tapos kinalimutan mo. Kailangan. Kaya nga, inarrange natin that way. No? That the Holy Spirit has a personality. He has a gender. That is a male. He is masculine. 13 times it was mentioned. 13 times Jesus had mentioned that he is a masculine.
that he can be grieved, that he has knowledge, that he has understanding, he understands absolutely his purpose. Okay? Ang Holy Spirit has a wisdom, because kaya nga tinatawag natin the spirit of wisdom, the spirit of understanding. The seven spirits of God in Isaiah 11 is actually the personality of the Holy Spirit, kung sino siya. Kaya sa Isaiah 11:2, nandoon ang mga personality ni Holy Spirit, in which we call the gifts ni Holy Spirit, pagsama ni Holy Spirit sa atin. And all those seven spirits of mentioned in Isaiah 11:2 is with Jesus. Okay. I-mute ko ang mga na hindi naka-mute. Okay? The seven spirits ng Isaiah 11:2 was given to Jesus, na madidiscuss natin yan. Kaya, alam niyo yung seven spirits, right? The seven spirits, kailangan mong know it by heart. Okay, sinong nakakaalam? Sinabi ko na yon. Okay, para matulungan, para mabilis. The Spirit of the Lord, that's one. The Spirit of wisdom, two. The Spirit of understanding. The Spirit of counsel, four. The Spirit of might, ano yon? Six. Spirit of understanding. 1, 2, 3, 4, 5. The spirit of the fear of the Lord. The Spirit of knowledge, 6. And the Spirit of the fear of the Lord, 7. Okay, 7 lahat na nandyan. At nandyan lahat kay Jesus. Okay. At tayo, binibigay din sa atin yon. Why? Because it is now His time to be with us. Siya ang iniwan sa atin. Pero sadly, may mga tao na iniwan nga ang Holy Spirit sa atin, pero ayaw nila. Sino ba lang gusto nila? Hindi ko rin alam. Sabi ni Tess Arceo, the Holy Spirit convicts me when I commit sin, bringing me to repentance, reminds me to choose good, and I am in the verge of sinning. Amen. He is God's advocate. Praise God. To be careful what you say about the Holy Spirit. Amen. He's involved in calling the missionaries and overseeing the church. Amen. Those were the actions. I was asking for personality. Okay, so meron kayong notes at meron kayong naalalaman. If you really want to know Him, kailangan nakatatak itong personality niya sa iyo. As the next discussion, you will need it. Of course, maganda din yung the acts of the Holy Spirit, dahil later pag-uusapan natin yung acts ng Holy Spirit. Kaya meron na tayong anong tawag dito? Heads up that He's involved in the calling of the missionary, that He's involved in the choosing of the leaders, that He's involved in sending you. Okay? Hindi lang basta-basta, lumapit sa amin. Pupunta daw siya ng Canada, hindi pala yung kanyang lola ba o something. Mother, hindi ko alam. Basta kamag-anak pupunta daw ng Canada para to do the evangelism, and so they are asking for donations. Wow. Hindi ganun ang Holy Spirit. If He's going to send you, He will also provide. Pero kung pupunta tayo sa isang location para mag-evangelism, and then we are asking for donation to do that, are you sure si God yan? Kasi according to Luke 10, He provides. Ano sabi sa Luke 10? Do not bring, hindi rin nila alam. Do not bring purse or money bag, extra clothes. Hindi ba? Sabi niya?
For the house that you enter, when they accept your peace, they accept you. Remain there and eat there. So nag-provide si Lord. Kaya hindi totoo 'yon, mag-evangelism po kami, pastora, at kailangan po namin. Kailangan Levi, mute. Mute. Okay. Hindi tayo, kasi gusto natin na from the very beginning to make sure that it is God, kailangan scripture talaga ang isusundin natin. Okay? Scripture. Paano ba? When Jesus was sending 72, He provided. Maliwanag ang sinabi niya. Do not bring money bag. Do not bring extra tunic. The house that you enter, sabi niya, if they accept your peace, stay there and eat from there. Kaya malalaman mo na si Lord ang nagpadala sa iyo kasi everything is provided. Yun ang problema sa mga hindi nila kilala ang Holy Spirit. They just go at pagkatapos nagiging successful ba? Well, I don't know. Karamihan po ay nalalaman ko ay instead na evangelism, it ends up in shopping. No? Or instead of evangelism, nagiging tourism. Kaya lagi tayong nami-miss natin ang mga ginagawa ng Panginoon. Hallelujah. Opo, Lay. Naka-record po. Okay. Are you ready for the next teaching? Amen. Amen po. Praise God. The measure of the Holy Spirit. Nami-measure ba ang Holy Spirit? Oo, nami-measure. Ang kanyang anointing is by measure. Without measure. No? By measure ang kanyang anointing sa tao, ang binibigay niya sa tao. In the New Testament, the fullness of the Holy Spirit was given to John the Baptist. Fullness. Puno. Okay. As the Holy Spirit was already with him since his conception in the womb of Elizabeth. So, punta tayo sa scripture. Sandali lang. Nakita niyo dyan? Luke 1. Punta tayo sa Luke. Para makita niyo rin ang aking Bible. There you go. You have two translation. One is NLT and one is New King James. Now, sabi nga dito, Luke 1, ano daw ang scripture na sinabi ko doon? 41. So, we go to 41. Luke 1:41. Mary visit Elizabeth. Basahin natin from 39. A few days later, Mary hurried to the hill country of Judea, to the town where Zechariah lived. She entered the house and greeted Elizabeth. Buntis na ito si Elizabeth this time. At the sound of Mary's greeting, Elizabeth's child leaped within her. Nagtatalon si John the Baptist inside ng womb sa sinapupunan ng kanyang nanay. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Filled, meaning puno siya ng Holy Spirit. So si John the Baptist, napuno na siya ng Holy Spirit. Si John the Baptist, no? Tingnan natin sa dito sa translation ng New King James. And when it happened, Elizabeth heard the greetings of Mary, and the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Napuno siya.
Praise God. Balik tayo ulit sa ating teaching. Amen. Yun si John the Baptist. Puno siya. So, pag sinabi mong filled, siya actually has the fullness. Bakit? Bakit siya pinuno nung nasa sinapupunan pa siya? Kasi because of his calling to announce the coming of the Lord. Yun ang kanyang calling. And he's the last prophet of the Old Testament. Siya ang huli. Pero nasa New Testament siya? Oo. Si John the Baptist actually, bakit fullness din, is that si Jesus na nagsabi, the spirit of Elijah is upon him. And the spirit of Elijah is the fullness of the Holy Spirit. Kasi i-announce nga niya ang arrival ni Jesus. So, kailangan niya yun. Pero si Jesus, but God, in contradiction, in contrary, but God gave Jesus the Spirit without limit. Si John the Baptist, fullness, puno. Si Jesus, Spirit without limit. Paano yun? Hindi nga pala ako naglagay ng dito, example. Na, pag alam niyo yung picture, kapag puno ang picture, no? Yun ang tawag na fullness. Kasi punong-puno siya. O kaya itong bote na ito, kung ang tubig ay hanggang dito, puno, ang ibig sabihin niyan, fullness. But the Spirit without measure is that itong puno na tubig, tapos ilulubog mo ito sa drum ng puno ng tubig. Anong itsura niya? Ay na-imagine nyo? Pag nilubog mo ito sa drum ng puno ng tubig, yun ang ibig sabihin na Spirit without measure. Umaapaw. Ganon ang anointing ni Lord. Umaapaw. Bakit? Because the triune being is in Him. Kaya siya, Spirit without measure. Anong purpose? To speak God's word. Sorry. Nasaan na yun? Oh my goodness. Sorry. Nasaan na yun? Oh. Sorry mga kapatid. Natabig. Oh my goodness. Sandali lang po. Lord, anong nangyari sa aking slide? Okay. Spirit without measure. Spirit without measure. Praise God. No. Okay. Alright. Sorry po. Natabig ang aking slide. Okay. To speak God's word, that is in John 3:34. Kailangan niya the Spirit without measure so that when He speaks God's word, He needed that authority and the power of the word. Kaya makikita mo sa John 34. John 3:34. Ano nakalagay sa John 3:34? Hallelujah. Basahin natin. When you have your Bible with you, and I have the Bible with me. Ang sabi dito sa aking Bible, for He is sent by God. He speaks God's word, for God give Him the Spirit without measure. Yon. Okay? Yon ang sinabi ng ating Bible patungkol sa Kanya. Amen. As He came from heaven and came down to earth to testify what He had seen and heard, but only a few believe His testimony. And for those who accept His testimony can attest that God is true.
Still in John 3:31-32. Kaya bakit naka-attest? Bakit? Kasi they have seen it. Sino ang nakakita nun? That he has the Spirit without measure? Ang kanyang mga disciples. Ang mga taong naka-witness ng miracles. O nakatanggap ng kanyang miracles. Kaya nga, nagiging national sensation si Lord eh. Kilalang kilala siya kahit saan siya magpunta. Kilalang kilala siya. People surround him. Ang sabi nga nila, this could be a prophet. Kasi bakit nagagawa niya ang mga bagay na yon? And they believe, according to their scripture, they believe that miracles like that can only be done when God is with you. Kaya nasabi nga, prophet siya. No? Propeta ang tingin sa kanya. Kaya, ang Holy Spirit, full kay John the Baptist, pero pagdating kay Jesus, without measure. Alin sa tingin mo ang gustong ibahagi ng Panginoon? The fullness of the Holy Spirit ni John the Baptist? Or the Spirit without measure na nandun kay Jesus? At ang purpose nun is to speak God's word and to demonstrate the power of His word. Sino gustong sumagot sa akin? You are welcome. I'm throwing a question. Ba? Si Tuper daw. Tuper? Tuper. Siguro sa akin, Pastor, naintindihan ko is, pareho sila, Pastora, kasi si John, sinugo si John para isabi si Jesus Christ. Tapos, si Jesus Christ is sinugo para isabi yung sasabihin ng Panginoon sa kanya, sa mga tao. Yun ang pagkaintindi ko. Okay. No. Okay. Si Jesus na bahagi ng salita ng Diyos at ini-introduce niya si Father, ini-introduce din niya si Holy Spirit. Pero makikita mo sa John 17, hindi lang fullness of the Holy Spirit ang gusto niyang ibigay. Gusto niyang ibigay kung anong meron sa kanya. Ano meron sa kanya? Spirit without limit. Or Spirit without measure. Alin ang gusto mo? The fullness of the Holy Spirit or the Spirit without measure? The Spirit without measure. Of course. Kaya nga si Paul, ang sabi niya, dahil na-witness niya yon sa mga disciples, no? Na hindi naman ang mga aral, but the Spirit is without measure in them, galing kay Lord. Dahil ang fullness of the Holy Spirit na doon kay John the Baptist. Hindi naman yun inimpart ni John the Baptist sa kanyang mga disipulo. Ang inimpart ni Jesus ay yung the presence of the Holy Spirit na nasa kanya. Hindi yung kay John the Baptist. O, nagets niyo ba? Kaya sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians, I count everything down. I count everything lost because I want to know the suffering of Jesus Christ and the power of His resurrection. Ano yung power of His resurrection? The Spirit without limit. Yun. O, di ba ang ganda? Ay. Po. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ay. Praise God. Kailangan be like Christ po. Yes, be like Christ. Yun talaga ang punto ni God, no? Romans 8. That He wants us to be like Jesus Christ.
Kung like Jesus Christ, spirit without measure ang gusto niyang ibahagi. Sino ba ang nag-impart ng Holy Spirit? Si John the Baptist o si Jesus towards the disciples? Jesus. Jesus po. Jesus. Oo, si Jesus. So, ang ibibigay niya is spirit without measure. Kasi si Jesus yun. Kung si John the Baptist nag-impart, the fullness of the Holy Spirit. Pero hindi naman siya nag-impart. No? Kahit sa kanyang mga disciple, hindi siya nag-impart. Si Jesus lang. Kaya napakaganda ng John 17. Prayer ni Jesus yun. Sabi niya, the glory, Father, the glory that you have given me, I give it to them. Oh, wow! Lord! Ay, grabe! Ganon tayo ka-love ni Jesus. Kaya lang, pag binasa natin ng John 17, parang walang effect. Hindi mo kasi naunawaan, pero napakaganda. Ang dami niya sinabi doon, mga promises. Hallelujah! If we follow Him. Hallelujah! O, dito pa lang ha, marami na tayong nasasabi. Okay, eto nakasaad sa John 3:36. He has come from above, kaya sinabi natin He is from heaven. And He is greater than anyone else. We are of the earth, and we speak of earthly things, but He has come from heaven, and is greater than anyone else. He testifies what He has seen and heard, but how few believe what He tells them. Anyone who accepts His testimony can confirm that God is true. For He is sent by God. He speaks God's words, for God gives Him the Spirit without limit. Binigay ni Father ang Spirit without limit. Kaya kung ibibigay niya sa atin, anong sabi niya? I will pray to the Father to give you, because it is the Father who gives Him the Spirit without limit. Pero anong qualification? Obey His commandments. Hindi po pwede na may Holy Spirit ka without obeying the commandments. Hindi po pwede. Kailangan mong mag-obey. The Father loves His Son and has put everything into His hands. And anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life but remains under God's anger judgment. Obedience is very important. Kung mag-obey ka, dito pa lang sa mundong ito, maka-experience ka na ng eternal life. Dito pa lang. Hindi ka pa namatay. Yun ang gusto ni God. Dito pa lang ma-experience na natin habang tayo'y buhay. Ma-experience natin ang kanyang love, ma-experience natin ang kanyang power, kaya nga may signs and wonders, may miracles na nangyayari, ma-experience natin ang kanyang, ang tawag dito, anointing. Ma-experience natin ang healing, ang deliverance. Na-experience natin to lahat. Pati na ang creative miracles. Because ito yung meron sa eternal life. So, hindi mo kailangan mamatay ka muna bago ka mapunta sa eternal life. Ngayon na. Because eternal life or eternity means knowing God. Hallelujah. Praise God. Naunawaan po to? Wala pong problema? Walang question? Okay. Kung walang question, go on lang ako. Pag may question, tanong ka agad ha. Hindi po tayo nagmamadali. Alright. The Bible tells us that when Mary visited her cousin, Elizabeth, babies inside her leaped with joy. Sobrang natuwa si John the Baptist.
And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Luke 1:41. And the infilling of the Holy Spirit to Elizabeth affected the baby inside her, and the fullness of the Holy stayed with the baby John while still in the womb of his mother. Oh, I'm sorry. Until his Step on your footing. until his execution at the commands of King Herod and request of the Queen Herodias. Hanggang siya ay pinutulan ng ulo ni King Herodes sa request ni Queen Herodias. Ayaw naman talaga sana ni King Herod, pero ni-request ng kanyang queen. So, kailangan niya i-execute ang ulo ni John the Baptist. Pero, nung siya ay ibinuntis ng kanyang nanay, napuno na siya ng Holy Spirit. Nung lumabas siya sa sinapupunan ng kanyang nanay, kasama ang Holy Spirit na lumabas sa katawan ni Elizabeth, na natili sa katawan ni John the Baptist because of his great calling. No, he's the voice in the wilderness. He's shouting, prepare the way, for the King is coming. Kaya si John the Baptist, naging proponent siya ng evangelism. The evangelist. Kaya ang evangelist, lagi yang nagsisigaw, pinamamalita ang pagdating ng Panginoon. Hindi lang siya nagwi-win ng soul. Actually, nag-i-inform siya that God is coming, warning everyone, God is coming. So, hindi yon in-impart ni John the Baptist sa kanyang disciple. Pagkatapos ni John the Baptist, wala nang natirang propeta. Siya ang pinakahuling propeta. Hallelujah. Pero kay Jesus is the fullness. Ayan, John, throughout his ministry, the Holy Spirit is strong in him and guided him through. John also suffered so much from the cruelty of the unbelieving people, as he was not exempted from the bashing and insults and suspicious opinion of many, including the Pharisees and Sadducees, just like every true believer of our Lord Jesus Christ today. It is him whom our Lord Jesus said, and from the time of John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and violent people are attacking it. That is in Matthew 11:12. The kingdom of God has been forcefully advancing. Bakit forcefully advancing? Dahil maraming kontra. Kaya kailangan magpursige na ipamalita ang kaharian, na darating na ang kaharian ng Diyos o nandirito na ang kaharian ng Diyos. The government of God. Pag sinabi mong kingdom of God, ang gobyerno ng kaharian ay nandirito na at walang naniniwala. Kaya nga hanggang ngayon, kahit na ganito na ang mundo natin, walang naniniwala, masyadong malamig sa salita ng Diyos, hindi nauubusan ng mga taong katulad natin na patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil si Satanas, nagtayo din siya ng church ng mga deceivers at marami siyang na-deceive. Hindi lang siya nagtayo ng religion, nagtayo din siya ng so-called Christian fellowship or church at dinisib ang mga tao. Ginamit ang salita ng Diyos para nakawan ng tao, nakawan ng wisdom, nakawan ng understanding, nakawan ng love, nakawin lahat ang ipinangako ng Diyos. Kaya ang mga tao mangmang sa salita ng Diyos.
because they were not telling the truth. Kaya may mga denomination, they would not accept the Holy Spirit. Ang iba naman ay nung namatay ang mga apostles, natapos na rin ang ginagawa ng Holy Spirit. So ang ibig sabihin, naiwanan tayo. Kapag ganun, iniwanan pala tayo. Paano tayo? Sino ngayon ang mangungusap sa atin? Si God. Sino nga God? Kung wala na ang Holy Spirit. How can you talk to God without the Holy Spirit? Di wala na. Iniwanan na pala tayo kung ganyan man. Kung ganyan ang ating kaisipan. Natapos na. Nung namatay ang mga apostles, natapos din ang work ng Holy Spirit. Ibig sabihin yan. Ang sinasabi nila, naiwanan na tayo. Meron namang grupo dito sa Pilipinas na sinasabi, wala nang second coming. Eto na yun. Kung wala nang second coming, nasaan na ang judgment? Eto na-judge na daw tayo. Wala nang heaven, wala nang earth. Anong nangyari? Ang gaganda pa naman nilang kumanta. Pero baliktad ang mga sinasabi. So the message of the kingdom of heaven has been twisted by the devil. Kaya kailangan nating forcefully advancing tayo to preach with the Holy Spirit the truth of the Word of God. Because there are people who do not believe. These are people are attacking the preaching of the Holy Spirit. Kaya violent people are attacking it. Di ba? May sumasalungat sa atin. Ano yung mga sumasalungat? Sino yon? Mga violente. Because they do not believe. Noong nag-preach kami ng Holy Spirit at demonstrate the power of the Holy Spirit sa Japan, pagbalik namin, nawalan kami ng tahanan. Totoo po yan. Alam niyo yan. Ganon ka-violente. Isipin mo yan. 7 days, kailangan umalis kayo dito. Bakit? Because you are preaching the Holy Spirit. Kaya yun ang sinasabi sa Matthew 11:12. The kingdom of God, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and violent people are attacking it. They are attacking the teachings of the Holy Spirit because many people do not believe. Gusto niyo, naniniwala ba kayo sa Holy Spirit? Gusto niyo bang? Are you ready to be bashed? Handa na ba kayo mga kapatid na kayo ay i-bash? Insultuhin? Tuligsain? Dahil sa pagtuturo ng Holy Spirit. Amen po. Amen. Ay, salamat sa dalawa. Amen po. Amen. Amen po, amen. Amen. Sigurado kayo ha? Kasi siguradong Amen. Amen. siguradong gagawin sa inyo yan. Hindi ako nagsasabi dito para takutin kayo. Hindi. Ang sinasabi ko lang, totoo po talaga. Yes, Once Pastor. you open yourself to the teachings of the Holy Spirit, some violent people will begin to attack you. Yes. Sabi ni Josie, ako po, palagi na lang nabash. Enjoy it. Ayan. Tinuligsa na daw si Topper. Oo. Tinuligsa na nga si Topper. Kaya muntik na. No? Praise God. Kaya, tuloy lang tayo. Huwag nating bitawan ang pagkaunawa. Lalo pa nating kilanlin siya. That's what I do. Nung binash, inisulto, tinanggal ako sa pamunuan, no? Tinanggal ako sa church because of the teaching of the Holy Spirit. Hindi po ako nanghina, lalo ko siyang kinilala. Lalo ako nagsaliksik. Sabi ko sa sarili ko, ay, church nyo ba yan? Okay, balik ko yung church nyo. Kasi,
Anyhow, hindi naman kayong namatay para sa akin. At hindi naman ang kapangyarihan nyo ang meron sa akin, but God's power. So lalo kong sinaliksik. Dito sa teaching ng Holy Spirit na tawag tayo, na bumalik tayo kay Satanas. Sabi niya siya, si Terdes, bumalik na yan kay Satanas. Dahil sa teaching ng Holy Spirit. Ay, grabe naman. Hallelujah. O sa bagay, si Lord, tinawag siyang Prince of Beelzebub. Kaya okay lang yon. Natawagin nila lang kung ano-ano. Hindi tayo malayo. Kapag ikaw ay tinuligsa na dahil sa teaching of the Holy Spirit, kapag ikaw iniinsulat, these are called the marks of the ministry. Ang ibig sabihin, you are in the right track. Pero pag nag-agree silang lahat sa'yo, walang kumokontra sa'yo, ay mag-isip-isip ka. No? Baka, oy, tama ba tayo? Parang walang kumontra sa atin. Mag-isip-isip ka. Dahil si Lord, inilagay niya sa Matthew 11:12, yung nagbabahagi ng balita na ang kaharian ng Diyos o ang gobyerno ng Diyos ay darating na kasama ang kanyang banal na espiritu. Violenting tao ang nag-attack nun. Praise God. But it's good for you to be strong. Amen. Lalo natin kilanlin. Of course. Kaya, Amen. Amen. John was moving in the power of the Holy Spirit. And he was focused on his God-given job description and the purpose of his life. Ano yon? The voice of the one crying in the wilderness. Prepare the way of the Lord. Make straight in the desert. In the desert, a highway for our God. That is Isaiah 40 verse 3. Sa kakapreach niya ng ganito, sa kakapreach niya ng ganon, hindi siya natatakot. Ano nangyari kay John the Baptist? O, pugot ulo. Yes, napugutan ng ulo. Si Peter, sa kakapreach niya tungkol kay Jesus at ang Holy Spirit, ano nangyari sa kanya? O di, kinrucify na baliktad. Ang kapatid ni Lord, si James, si Apostle James, ano nangyari? O di na, hinati ang katawan. Yun yung sinasabi ni Lord. Violent people will attack you because of the teaching of the Holy Spirit. But akala nila they have done great things, favor to God. No? But even on that kind of anointing in his life, John was also a victim of human emotional outburst. Nagagalit din si John. Nag-i-emotional din si John. He gets angry at times when he called the teachers of the law as brood of vipers ng Matthew 23:33. Sinabihan niya, oh, bakit dumating kayo mga Pariseo, Saduseo? Who warned you? Brood of vipers. No? Tinawag niyang mga ahas. And another moment when he doubts. The doubts tend to cloud in his mind. Na naguguluhan ang kanyang kaisipan. Bakit? Kinulong siya this time. Naalala niya sa Matthew 11:2 na the doubt was clouding in his mind. Hindi siya makapag-isip ng tama. Doubts was attempting to tempt him sa prison. Dahil wala na siya sa wilderness, nasa prisuhan na siya ni Herodes. Ano sabi niya? Sabi niya sa disciple, puntahan mo si Jesus. Tanong mo sa kanya kung siya na ba yung hinihintay natin? O hindi? Kasi bakit? Wala na siya sa action.
nandito na siya sa prisuhan at hindi siya makalabas. Alam niya, hindi na siya lalabas sa prisuhan. At alam niya, wala na siyang oras. Kung si Jesus ay hindi yung ang hinihintay niya, wala nang oras, matatapos na ang buhay niya. Alam niyang mamamatay siya. Ganon katindi ang kanyang ministry. But Jesus assured him by reminding John of the miracles Jesus did in the public. That is why Jesus said, "Blessed is he who is not offended because of me." Matthew 11:6. Alam mo, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na patungkol sa Holy Spirit, matindi po ang persecution, matindi po ang pag-insulto ng mga tao, lalo na mga religious people, lalo na yung mga taong akala nila sila lang nakakaalam, mga kaibigan mo o nagpretend na kaibigan mo, sasaktan ka, insultuhin ka. Anong sabi ni Lord? Pinagpala ang mga hindi natisod dahil sa akin. Huwag kang matisod. Just go on. Pagtawanan ka man nila, just go on. Remember this verse. Amen. Dahil yan ang sabi ng Panginoon. Huwag kang matisod. Hindi naman sila, bagamat sila ay nang titisod sa iyo, hindi sila ang magliligtas sa iyo. Hindi sila ang magbibigay solusyon ng iyong problema. Kung hindi ang Panginoon. Kaya, kapit lang kapatid. Ikaw ba ay nakaranas ng persecution? Kapit lang. Believe, keep believing. Offense still comes to attack even one has the Holy Spirit in them. Ito ang lesson. Kung meron ka na bang Holy Spirit, hindi ka na ba babatikusin ng mga tao? Babatikusin ka lalo. Kung ikaw ba ay sa signs and wonders, safe ka na ba sa iyong kasikatan? Hindi ka na ba pagtawanan? Pagtatawanan ka. Tatawagin ka ng lahat ng mga pangalan na gusto nilang itawag sa iyo para lang sirain ang kredibilidad mo. Pag ganyan ang nangyari, si Satanas yan, nag-uudyok sa mga tao. Tinatry kang mawalan ng gana, ma-disappoint, ma-discourage, para hindi ka magpatuloy. Pero kapag ginagawa sa iyo yan, pinagtawanan ka, sinaktan ka, ininsulto ka, pinersecute ka, lalo kang magpagal sa salita ng Diyos. Huwag kang tumigil. That's what I do. Nung nag-signs and wonders kami sa Japan, pagbalik namin, paggising namin sa umaga, meron na kaming love letter. You get out of this house, facility ng church na ito, in 7 days. Walang extension. Wow! Ano-anong nangyari? Ganun lang. Why? Because people tend to be violent when they don't understand the Holy Spirit. Tinawag ako ng bumalik na kay Satanas. Tinawag ako ng pretending to be like Jesus. Ang babaeng taga Davao na pretending to be like Jesus. Tinawag ako ng nababaliw. Tinawag akong ang tawag dito, yung mga sabi niya, kulto. Marami pong tinawag sa akin. Huminto ba ako? Hindi. Lalo akong nagpursige, lumapit sa Panginoon. Lalo kong hinanap si God. Lalo kong inalam ang Holy Spirit. I went through a lot of persecution. Kahit kapatid ko, tinalikuran ako. Kahit kapatid ko.
bloodline ko. Tinakwil ako ng pamilya ko. Pero hindi ako natisod. I stick to the Holy Spirit. Lalo kong hinanap ang Panginoon. Lalo kong inungkat ang Biblia. Lalo akong nag-devotion. Naghintay sa Panginoon. Lord, I want to be like the man of God, the generals of God. I want to be like Billy Graham. I want to be like Reinhard Bonke when they explain the word. Truly, the power of your word comes. Give me that wisdom. Give me understanding. I don't care about these enemies who are talking against me. Give me, Lord, night and day I ask. Wisdom. Give me wisdom. Give me understanding of your scripture. No one else can give me but you. Kasi ikaw din ang nagsabi nito. Tell me your deep secret. Day by day. Yung day naging months. Yung months naging years. Years upon years and years. Until God says, yes. Binaba ang wisdom sa akin. Amazing. I said, wow. Ang ganda pala ng scripture. Kapag naunawaan mo na ang scripture, maaawa ka na lang sa mga taong gumagawa niyan sa iyo. Because you understand how they use the scripture, the word of God, to put others in bondage. Akala nila, they set them free, but they are actually putting people in bondage. Alam niyo mga kapatid, marami pong mga nagsasabing pastors and leaders ng church, hindi po talaga nila kilala ang Holy Spirit. Hindi nila ma-explain ang Trinity. Kaya ang ginawa natin, sa umpisa pa lang sa introduction ng Holy Spirit, in-explain na natin ang Trinity. Based on the scripture. Para maunawaan mo na ang Holy Spirit is part ng triune being God and He is God. He's not just any spirit. He is God. And He's the power behind John the Baptist ministry. And He's the power behind the ministry of Jesus. Hallelujah! Ang ganda! Sinong gustong mga Holy Spirit? Go on ba tayo? Amen po. Amen po. Amen po. Amen. Amen. Praise Go God. on po. Amen po. Thank you. Akala ko kasi tahimik na kayo. Akala ko natulog na kayo eh. Okay. The Lord is actually saying to John, syempre, dumali si John ng matinding persecution from the Pharisees and Sadducees. Now, kinulong siya ni Herodes. At nirigalo ang ulo niya kay Herodes. Alam na ni John yon na mamamatay na siya. Pero ano sinasabi ni Lord sa kanya? Bakit hindi siya ni-rescue ni Lord? No? Physically, ba't hindi siya ni-rescue? Sabi nito ni Lord sa kanya, do not be offended because of the things you are suffering right now. As you closely following my will, John. And Jesus is saying the same advice sa atin as He speaks in Matthew 5:10-12. Ano yon? The Beatitude. We should not be offended as we suffer various persecution at the hands of the unbeliever, since this kind of suffering will qualify us to inherit the kingdom of God. How do you think I gain the wisdom of the Holy Spirit? Ito ba ay sa pag-aaral na pinag-aaralan ko lang ang salita ng Diyos? Uy, I tell you kapatid, the wisdom came to me when I was persecuted. Day and night, iyak ako.
Sabi ko, hindi, wala namang katapusan to, Lord. But God is saying, of course, it will end. When one ends, another begins. Because God is teaching us something. What is He teaching us? In your persecution, in your pain, God is teaching something. No? Kaya nga meron tayong beatitude. Alam mo yung beatitude? It is actually the beautiful attitude. During my first visit sa Abu Dhabi, sa Light to the Nation, ito yung tinuro ko. Beautiful attitude. Ito din yung unang tinuro ni Jesus to have a beautiful attitude. The beatitude. So, si God, may tinuturo siya sa atin. Kaya hindi tayo complain. Bakit ba itong taong ito? Lord, hindi mo sasabihin kay God, Lord, itong babaeng ito na tinik sa aking araw-araw na pamumuhay, kunin mo na. Hindi ganon. O kaya may lumapit sa akin, sabi niya, yung kaibigan ko, Pastora, alam mo, sa opisina, hindi nila ako pinapansin. At alam mo, Pastora, nasa eleksyon ng barangay, ako ang number 1. Totoo naman yon. So, sabi ko sa kanya, okay. So, anong problema doon? Sabi niya sa akin, pag-pray mo naman, Pastora, na manahimik na sila. Pansinin ako at manahimik sila. Sabi ko sa kanya, politician to Grabe. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, hindi mo ba alam na mahal ka ng Diyos? At pag mahal ka ng Diyos, maraming ayaw sa iyo. Kasi mahal ka ng Lord. Kaya ang dapat mong gawin, ito hindi tayo mangangarap o manalangin, tanggalin yung kaaway natin. Kasi, sa Psalm 23, may nakalagay doon, and He prepares a table before my enemies. God will prepare a table na ikaw ay pinagpala. Sinong manunood sa iyo at magsabi, ay, sana, inayos ko yung buhay ko, sana, ganun na lang ako sa Kanya. Pagpalain din pala ni Lord. Sino maka-witness noon? Kung gusto mo, patayin na natin ang mga kaaway mo. O, di ba? At sa mga promises ni God, may ganun. Meron pa, Deuteronomy 28, no? Parang sa verse 8 ba? Sabi niya, somewhere. Sabi niya ganon, and your enemy will rise against you only to be defeated. Wow! Bakit may ganun, Lord? Di ba blessing ang pinag-uusapan? Ito ba't nasama yung enemy? Kasi, ang enemy has to test you kung kaya ka ba niya. Pero dahil binless ka ni Lord, hindi ka pala kaya. Ang enemy din ay magiging witness kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Kaya hindi mo sila pwedeng ipag-pray na matanggal. That's the wisdom of God. O, di ba? Hallelujah. Kung tatanggalin natin sila, wala ka ng persecution. Wala ka ng trials. Kasi tatanggalin natin sila. O paano ka na disiplina? Paano ka natuwid ngayon? O isip-isip din. Ngayon, alam mo na, o nga, no? Paano ka matututo? Ginagamit nga sila ni Lord para matuto ka. May tinuturo ang Diyos. Kilala niyo ba to? Si Smith Wigglesworth ito. Matindi ang signs and wonders nitong taong ito sa panahon niya. Ano sabi niya? Sabi niya, before God could bring me to this place that I am working miracles. Siya nagsabi nito. Bago siya umabot sa anointing na yon,
He had to break me 1,000 times. Until God has mown you down, you will never have this long suffering or compassion for others. This is the general of God. No? General of God siya. Matindi ang signs and wonders niya na binigay ng Panginoon. Exempted ba siya sa persecution? Hindi. Siya na mismo nagsabi, bago ako dumating dito, sa anointing na ito, God has to break me 1,000 times. Ganon din nangyari sa akin. Sabi ko nga noon, hindi pa naman ako umiyak ng dugo. Hindi rin ako nagpawis ng dugo. Hindi pa ako pinako sa krus. So bakit ako mag-give up ngayon? Kahit sinipa ako sa church. Kahit sabi ng bishop, hindi ka na po pwede dito. Sabi ko nga, anong ginawa ko? Umalis ka na sa church dito. Hindi ka kailangan. Hindi ko alam kung anong ginawa ko. I was just preaching. And they were angry with me. I was preaching the Holy Spirit. Punta ako sa ibang church. At first, tinanggap nila ako. And then they asked me to preach. And so, binahagi ko ang Holy Spirit. And they don't want me because of the Holy Spirit. There was so much persecution. There was so much rejection sa buhay ko. Yung mga taong akala mo, friends kayo, pagdating sa Holy Spirit, bigla silang naging enemy mo. Why? Because the devil can use anyone just to discourage you, to stop you from knowing the Holy Spirit. Ganyan ang demonyo. He will use anybody's mouth just to stop you, threaten you, even abuse you with words, even hurt you, harm you, just to stop knowing the Holy Spirit. Because once you know the Holy Spirit, you are a force that He cannot defeat. Ganon katindi. That's the price of knowing the Holy Spirit. You need to make a choice. Hallelujah. Praise God. Hindi po madali. Maraming masakit. Basahin ko lang yung comment nyo dito, ha? Ano yon? At sabi ni Josie, sinabihan po ako kagabi ng kapatid ko, weird daw ako. Kasi nasa signs and wonder daw. Iba daw yung sa atin. Sabay tawa, tumatahimik na lang po ako. Yes. Huwag kang, pabayaan mo lang. Nilabanan ko po yung mag-emotion. Huwag kang mag-emosyon. Praise God. Hallelujah. O, ganun daw sa trabaho. Ganun lang talaga. Mahal pala talaga ako ni Lord, sabi ni Jenny, kasi madami may ayaw sa akin. Po, sa loob ng church namin, ibig sabihin yan, you are in the right track. Love ka talaga ni Lord. Amen. Ayan, si Lizelle. Lizelle, umayos ka ha. Makinig ka dito. Praise God. Kaya ganun. The more that you know the Holy Spirit, the more that they don't want you. But by the time that you are unstoppable at hindi na nila ma-deny ang presensya ng banal na Espiritu sa iyo, they begin to feel shame. Kasi totoo naman pala. They begin to hide. Bakit?
Kasi hindi ka naman peke. They try to disprove who you are and destroy your integrity, destroy you as a person. Pero dahil nag-stick ka sa Holy Spirit, God will prove His presence in you. Siya mismo ang mag-prove that He has chosen you, that you are His vessel. Kaya hindi minamadali ang manifestation of the Holy Spirit. Habang ikaw ay pinipersecute, hayaan mo lang because God is teaching you what? Compassion. Ano yung compassion? Long suffering. God is teaching you na hindi ka mag-emoticons. Na hindi ka magiging mapaghiganti. Si Jesus, when He was insulted, He did not answer. When He was called by evil things, ang sabi lang niya, I did one work and you are all offended. Hindi siya nag-emotional. Kaya we follow Jesus. Kasi kung pang manlaban tayo, walang naituro sa atin. No, nasabi ko, Lord, tanggalin mo yung boss ko. Ayoko na sa boss ko na ito. Sabi ni Lord, pwede naman. Pero you will miss what I am teaching you. Sabi ko, okay Lord. Let's stay with this boss. Show me what you are teaching me. And He's showing me patience. Sabi niya sa akin, pag nagagalit siya, pakinggan mo lang yung galit niya. At the end sa kanyang paggalit, offer a tea. So yung Egyptian na boss ko, dakdak ng dakdak, ang sakit-sakit na sa tenga, nakaka-ear bleed na. Pati yung nationality ko na damay. Ano bang kinalaman ng nationality ko? Pati nanay ko na damay. Pang-insulto niya sa akin. Tapos siyang nakinig lang ako. Pagkatapos niyang nagsalita, sabi ko, Mr. Harun, do you want some tea? Natigil siya. Natingin siya sa akin. Okay, Maria, give me some tea. So binigyan ko siya ng tea. Nagpunta siya sa ibang opisina kasi nasa chairman's office ako. Punta siya sa opisina. At sabi niya, how can you get angry with Maria? After you get angry, she offers you a tea. God is teaching us to compose ourselves and not being emotional. Hindi tayo dapat nagpadala sa ating emosyon. Kasi yun ang tool na ginagamit ng demonyo to derail you from your ministries. Hindi ka dapat. Sa ministry, walang emosyon. Ang emosyon, kung ang ministry ay puno ng emosyon, wala tayong maaabot. Wala tayong matatapos. Giyera ang mangyari sa atin. Ay bakit sila na umiiyak? Ay hindi emosyon yun. That is when you come face to face with God, you realize your mistake. And you humble yourself. Maiiyak ka talaga kasi makikita mo gaano ka kasalanan at gaano kabuti ang Panginoon. Hindi po yun emosyon. Amen. It shows who you are. That you are repenting. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi ko, gusto mo mag-signs and wonders? Gusto mo ang Holy Spirit? Okay. Mula ngayon, tandaan mo,
magpasagasa ka sa pison, sa iyong emosyon. Ay, pag nasagasaan ka ng pison, with your emotion, anong nangyayari sa'yo? Alam mo ba yung pison? Manhid na. Yung pison, imposibleng masasagasaan ka. Pero pag nasagasaan ka ng pison, ang tawag sa'yo, kamatis. Akala ko yung naghihilik natutulog. Kamatis. Pag nasagasaan ka ng pison, flat na flat ka. Ang ibig sabihin nun, kung nasagasaan ka ng pison, ang tanga-tanga ang bagal-bagal nun. Paano ka nasagasaan ng pison? Hallelujah. Ibig sabihin, huwag kang masyadong reactive. Just allow this. Okay. Huwag kang magtawa-tawa, ngiti-ngiti. Pag nasaktan ka, try to smile. When it's bleeding inside you, try to smile. When it's too much, you cannot hold it anymore, go to the parlor. Make yourself beautiful. Huwag kang magtago. Pag nagtago ka sa kwarto, problema. Lalabas yung attitude mo. Lalabas ang evil thinking. No? Papangit ka. Kaya pag nasaktan ka, go to the parlor. Make yourself beautiful. Paglabas mo, uy, yung ganda mo. Oo, broken ako eh. Oy, broken. Oh yeah. Bakit? Sabi ni Lord, count it all joy that these things happen to you. Hindi ba? Kayo magpa-parlor. Count it all joy pala. Praise God. Hallelujah. Ito lang nagtuturo ng Holy Spirit na ganon. Hindi ako nag-isadya. Talagang totoo yon. Count it all. Paano mo i-express yung count it all joy? Sige nga, yung nagmumukmo ka, yung nag-iiyak ka, hindi joy yon. Yung nag-evil thinking ka, lalo na. Hindi count it all joy yon. Ang utos ni Lord, count it all joy. For the various trials that happen to you, sabi ni Peter yan, count it all joy. So, paano ka mag-joyful sa inyong pain? O di, go to the parlor. Ako, hindi mo ako mahilig ng parlor. So, count it all joy, ang ginawa ko, mag-ice cream ako. Oh, kaagad ako noon. Pinalayas nila ako sa church. Okay, punta ka sa Baskin. Mamimili ako ng gusto ko. Sabihin ko doon sa nagbibenta ng ice cream, yung una ay pecan. Yung pangalawa, pistachio. Ipatong-patong-patong. Okay. Tuwang-tuwa kami. Praise God. Ganon lang. Kayo naman, masyado kayong seryoso. Sinaktan ako. Ganon. Sinaktan ka na nga, iiyak ka pa. Tumawa ka na lang. Praise God. Yeah. Ganun pala. Oo, ganun yon. Giyon ang secret ko. Peace out. Hallelujah. Dinaanan ka na nga ng pison. Iiyak ka pa? Wag na. Tumawa ka na lang. Anong gagawin mo? Rejoice. Dahil yan ang utos ng Bible. Rejoice. And count it all joy. I have so many joy. Kapag ikaw ay sinaktan ni Satanas at tumatawa ka, naku-confuse siya sa'yo. Sabihin niya, tao ba to? Bakit hindi ito umiiyak? So he will stop because he cannot bring out your emotion. That's really the secret. Amen. Praise God. Hallelujah. Our Lord Jesus Christ, on the other hand, is perfect. Amen. And without sin. That is why the Holy Spirit in him is without limit or no measure. He was sent by God to speak God's words to the entire humanity and to declare the kingdom of God to man.
And in many various ways, our Lord Jesus has shown us the demonstration of the power of the Holy Spirit. Where Nicodemus said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Oh, si Nicodemus ang nagsabi, nakita ko ang power ni God sa'yo. Totoo nga, teacher. Si Jesus tinawag niyang rabbi. Eh, yung rabbi, mataas yun. Mataas na katungkulan. Si Nicodemus, alam mo ba kung sino si Nicodemus? Pariseyo. Tumawag kay Jesus na rabbi, na kung saan galit na galit ang mga pariseyo sa kanya. Pero si Nicodemus, iba. Sa gabi nakipag-meeting kay Jesus. At sabi niya, we know that you are a teacher. Ibig sabihin, may mga pariseyo na naniniwala kay Jesus sa kanyang wisdom at sa kanyang paggawa ng signs and wonders. Naniniwala sila that He's coming from God. Pero yun nga lang, hindi nila masabi ng tuwiran. Bakit? Natatakot din sila sa mga violenteng pariseyo. Hallelujah! Kaya sa church mo, kapag ikaw ay pinersecute, meron diyang naniniwala sa'yo. Yun nga lang, hindi sila makapag-voice out. Bakit? Takot sila. Pero sa totoo lang, naniniwala sila sa'yo. Kaya hindi ka dapat mag-emosyon. Pag sinabihan ka, oy, lumabas ka dito, umiti ka lang. Sabihin mo, pwede mamaya na. Lalabas ako pero pwede mamaya na. Hallelujah! Okay. Tanong, bago din magpaalam, will the Holy Spirit manifest to young people? Sagot. Yes po. Yes. Bakit Marites Madronio? Bakit yes? Ginagamit po ni Lord yung mga young people sa huling araw, sabi po niya. Saan mo nakikita yan? Nabasa ko po yun sa Bible pero nakalimutan ko po yung verse. Nasa Book of Joel yan. Okay? Nasa Book of Joel chapter 2. Ginagamit. Anyone can be used by the Holy Spirit. Anyone. Kung sinong gusto niyang gamitin, gagamitin niya. So, hindi tayo magpwedeng katulad ng iba. Sabi niya, hindi po pwedeng gamitin ng Holy Spirit yan. Wala pang kamuwang-muwang. Oh, kilala mo ba ang Holy Spirit? We do not put the Holy Spirit in a box. Okay, sabi sa akin, hindi po pwedeng gamitin siya ng Holy Spirit dahil wala siya sa leadership. Gagamitin ng Holy Spirit kung sino ang gusto niyang gagamitin. Walang makapagpigil sa kanya. Kaya tama yun, the Book of Joel, chapter 2. Okay. Praise God. Diyan na muna natapos ang ating pagtuturo. Next time, we will talk about more of this. Amen. Siyempre, Holy Spirit ang pala na pag-uusapan natin. Any question? Well, walang tanong? Maliwanag ba? Maliwanag? Hindi rin. Wala rin sumagot. Ibig sabihin, magulo talaga. Maliwanag po, Pastor. Maliwanag. Ayun. Ang sabi ni Jean Mina, secret. Malinaw. Thank you. Sino ito? Si Jean Mina. Secret of all Christian. Count it all joy. Kaya lahat maganda. Oo. Praise God. Amen, amen. Okay. Malinaw ha? So, pag nagtanong ako next time, may sasagot. Hindi youth ang sumasagot lang. Kasi sa Book of Joel,
Kasama din ang mga old men and old women. O di ba? Kung Opo. hindi, Amen. Amen po. babaguhin na ba natin ang prophecy ni Prophet Joel? Amen. No. Praise God. Amen. So, maraming salamat sa bawat isa. Pero bago dyan, okay, ay mag-screenshot ako. Kasi last time nakalimutan ko mag-screenshot eh. Wala din nagsabi sa akin. Ayan, thank you Lord. Mayroon bang tanong habang ako ay nag-screenshot? Wala? Grabe naman kayo. Magtanong naman kayo paminsan-minsan. Kasi feeling ko, page 2 na ako. Feeling ko, pinagod nyo lang ako. Pastora, kuha kami lahat. Kailangan. Kailangan. Teka, nasaan na po yun? Ako po, Pastor, mas magtatanong po. O sige, anong tanong? Kasi po, Pastor Ates, pag may tinatanong po ako sa Panginoon po, no? Hindi po nasasagot, halimbawa ngayon pong gabi. Ang sagot na po noon, kinabukasan, paggising ko po. Okay. Tapos sabi ko, thank you Lord. Tapos, o kaya minsan may hiningi po ako na ano po ang sabi ko, Holy Spirit, ano po kaya ang ibigay niyo po sa akin yung kakantahin po sa next worship service po, no? Tapos kada paggising ko, Pastor Ates, talagang lumalabas sa bibig ko, sa isipan ko yung kanta po. Tapos po, ano ko rin po yan, na-observe ko rin po sa sa sarili ko po, no. Pag once na, kasi minsan nagsasalita po talaga ako, yung voice na narinig po ng ko eh. Sabi ko, Lord, may mga tinatanong po ako sa Panginoon, Lord, help me, Lord, ano po bang gagawin ko? Mga ganun po. Tapos, pag talaligo po ako talaga, Pastor Otis, ang liwanag po ng ng binibigay po ng words. Pero hindi po siya talaga yung yung as in sentence. Minsan po isang word lang po. Tapos ko na po siya. Meditate ko na po, Lord, ano po ang nais yung ibigay na mensahe po. Ayun na lang po, nakalagay na lang po sa isipan ko yun. Tapos po, ang ginagawa ko po minsan, nagbubukas po ako ng Bible. Halimbawa po, pag ayun po yung binigay, doon po relate po sa ganung bagay. Tapos, inuupuan ko po yan saglit, tapos meditate ko po yung verse na yun. Tapos, ayun po, lumalabas po yung sabi ko, Lord, yung wisdom po, Lord, na binigay mo, Lord, maraming salamat. Kumbaga po, thank you, Lord, naintindihan ko na po. Yun po, Okay. Pastor Ates. Ano ang tanong doon? Ang tanong ko po, kasi ayun lang po kasi na-observe ko, Pastor Ates eh. Pag maano po talaga yung paggising ko sa maga, kumbaga fresh na fresh po, di ba po, ang mind, paggising ko po. May tanong po ba yung Pastor Ates? O yung... Alam eh, parang nagkwento ka lang, pero wala kang tanong. Hindi pa natanong yun. I think you're looking for a confirmation kung tama ba o hindi. Opo. Okay. Kuminsan kasi tayo na mga Pilipino, hindi tayo marunong magtanong. No? Kasi ginadaan natin sa kwento. Tapos ano yung tanong doon? Oo nga pala. Nasaan nga pala yung tanong? Okay. Actually, you just want to confirm kung tama ba yun o hindi. Ang sasabihin ko nga sa'yo is that we cannot box the Holy Spirit. If you're asking now and He's not answering now, it's okay. If He answers tomorrow, then so be it. It's okay. Opo. Kasi hindi pa naman ganun ang relationship ninyo. It's not that close. Kasi bakit? Maraming bagay. Tulad niya, nagsasalita lagi ang Holy Spirit pero hindi mo narinig. So, natatanggap mo na lang kapag ikaw ay, sabi mo nga, pag fresh ang mind mo, kapag hindi ka busy. Kaya hindi siya naririnig kaagad-agad dahil busy ka. Busy ang iyong isip. Opo. Karamihan ganyan.
Pero kung iba naman, pinapakita sa dream, pinapakita sa vision, no? Meron akong isang inalagaan namin sa Life Change, mula elementary hanggang natapos siya ngayon. Very clear ang kanyang gift, no? Dreams and vision sa kanyang gift, word of knowledge sa dreams and vision. Pag nakikita niya sa dream niya, exactly ang mangyari. Ganon sa katindi. Bata. Kagagraduate lang niya sa college and he's still with us. Hindi siya bumibitaw sa ministry. So, there are times na hindi naman gabi-gabi siya na nagdi-dream. Hindi naman. Kung kailan mangungusap ang Holy Spirit, may mga time na out of focus na siya kasi ano na siya, nagtatrabaho na siya. So, punong-puno na yung isip niya. Eldest pa siya. Tanong niya sa akin, hindi na ako masyado nagdi-dream, Pastora. Sabi ko, kasi busy ka na. You don't have much time to speak to God. Pero nawala ba yung gift? Hindi. Whenever the Holy Spirit want to send a message, binibigay din sa kanya. Pero marami kasi yan. Maraming ganyan may gift. So kung sino yung may time sa Holy Spirit, yun ang kakausapin ni Lord. So in other words, make yourself available to God. Hindi yung Amen. wala kang time kay Lord. Hindi ganun. If you're asking me, ako, all the time. All the time. Pag nananahimik ako, kinakausap ko si Lord. Kapag may kausap ako, lalo kong kinakausap si Lord. Bakit? Hindi ko kilala itong kausap ko. Sino to, Lord? Taga saan ba to? Ano nangyari sa buhay ng taong ito? No? Pastora, pa-pray po. Ganun lang ako. Pero nagtatanong ako kay Lord, sino ito, Lord? Ano nangyari sa taong ito? Bakit ito nagkaganito? Sasabihin ni Lord sa akin, ganito ang problema niyan. So pag nagpipray, sakto. Bakit? Nagtanong. Hindi ko inisip yun. Teka sandali, ganito ka, ganun. Hindi ganun. Ano ba yan? Hallelujah. Magtanong ka kasi may sasagot. No? Kahit na gusto kong kainin. Sabi ko na, Lord, parang, pwede ba kumain mamaya? Lord, hindi naman sasagot si Lord sa akin na, oo. Darating na lang yung pagkain. Ay, thank you. Sinagot ka na. O, di ba? Minsan yung sagot niya, action. Kaagad-agad nandyan. Praise God. It needs, the relationship must be very close. So you need to have time. Kahit anong ginagawa mo. No? Sabi nga ni John G. Lake, sino yon? Man of God yon, a general of God. Sabi niya, while you are working, your mind is not busy. Your hands is busy. But you also, in your mind, you can talk to God while you are working. Oo nga, totoo yun. That is talking in the Spirit. Habang ikaw ay may kausap, nagpipray ka. Pwede ba yon? Practice lang kailangan mo, kapatid. Practice lang. Okay. Ayan. Very interested kayo, ano? I love your interest so much. Yun nga lang. I will always tell you, endure your Bayad na. may bayad na. 15 minutes na. Endure the persecution. Okay? Praise God. Okay, kaya we're asking, ding, 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 ding. Ayan. Hallelujah. Ayan, praise God. Tinatawagan ko si Josie to pray for us. Josie, labas ka na ba sa opisina mo? Pwede ka na mag-pray?
Parang wala Ako po ba Josie? Meron po Oh. akong nadinig na Josie sir. Sorry po. Wala nang ibang Josie dito eh. Kasi may narinig po akong Josie isa. Okay lang po. Okay. Sige po. O Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri o God, nagpapasalamat sa iyong kaputihan. Ibinigay niyo po kami, Lord God, ng pagkakataon upang pag-aralan po namin yung salita, Lord God. Maraming po salamat, O God, sa buhay po ni Pastor Tess at Pastor Vince, O God, ibinigay niyo sa amin na siya po patuloy gumagabi sa amin, O God, ng patuloy nagpapatag po sa amin, Panginoon, nagtsatsaga, O Panginoon, upang ituro, O God, yung mga salita, Panginoon God. Maraming po salamat, O God, sa bawat buhay po ng bawat isa, O God. Dinadalangin po namin, Panginoon, bawat isa, O God, na patuloy mo kami patubayan, gabayan, O God. Nagamitin mo kami, Panginoon God, hali, upang maituro po namin, O God, ang iyong salita, Panginoon God. Unang Panginoon, mga pagkukulang po namin, Panginoon God, we ask you, O God, forgiveness, O Lord God. Wash our sins, O God, hallelujah, Lord God. And Lord God, patuloy mo kami, O God, bigyan ng wisdom, knowledge, and discernment, na patuloy na ibukas ang aming mga kaisipan, O God, patuloy na maunawaan, maintindihan na yung salita, Panginoon God. Lord, we ask you, Lord God, give us, O God, your divine protection, O God, hallelujah. Lord, we ask you, O God, to save us, O God, from the foulers and from the deadly pestilence, O God, and covering us with your feathers, and under your wings we will find refuge, for God. Because you are fortress, you are rock, Panginoon God. You are deliver, Panginoon God. Lord, tutunay ka, Panginoon God, ikaw aming kaligtasan, ikaw aming protection, God, sa lahat ng bagay, Panginoon God. Lord God, we ask you, Lord God, sa pagtulog namin, Panginoon God, na patubayan mo kami, Panginoon God. We ask you, Lord God, na sa aming pagtulog, God, hallelujah, Lord, give us, O God, hallelujah, watch us, O God, hallelujah, sa bawat na ginagawa namin ng Panginoon God. Lord, hallelujah, and Lord God, sa aming pagtulog, Panginoon God, patuloy mo kami, O God, na bantayan, Panginoon God. At alamang, Panginoon, na nangyayari sa bawat lugar, Panginoon God, patuloy mo silang bigyan ng protection, Panginoon, lalo po, Panginoon God, yung mga anak, Panginoon God, ano man nangyayari, O God, ikaw lang, Panginoon God, may control ng lahat, Panginoon God. Hallelujah, Lord God, Diyos Nazaret, O God. Lord, maraming po salamat, O God, sa patuloy yung paggamit sa amin, Panginoon God. Maraming po salamat sa iyong mga katuruan. Maraming po salamat, O God, sa Panginoong Jesus, O God, na patuloy kami binibigyan, O God, ng wisdom, knowledge, discernment, sa mamagitan po ng banal mong Espiritu, Panginoon God. Lord, ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Lord, thank you, Josie. God bless you at everyone. See you again sa Thursday. God bless. Amen. Good night Thank you po, po. Pastor. Salamat. Good Okay, night. thank you, Salamat Pastor po. Tess. Salamat Bye, po. everyone. Good night. Good night, Salamat. everyone. Bye-bye.